Sa to, salamat muli, Father God, for bringing us here, Father God, to learn, Father God, ng mga bagay na nais mong matutunan. Dahil dalayan ko, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw yung kumilos, i-fill mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Salamat po, ikaw yung patuloy maitaas, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, sige, may tanong lang ako. Mag-reflect lang po kayo dito, ha? So sabi daw, ang tanong ko, what hinders you to bring your friends to Jesus? Meron dyan, may tanong ako dyan. Wala. So ano yung mga pumipigil sa inyo para, meron, para madala nyo yung mga kaibigan nyo, mga kapamilya nyo, sa Panginoon? Okay. Ano ba yung mga bagay? Ano ba yung mga hadlang? Fears. Ano pa? Rejection. So ilan lamang yun sa mga bagay na humahad lang sa atin para madala natin yung ating mga kaibigan or mahal sa buhay sa Panginoon. Sige, basahin po muna natin na Mark chapter 2 verse 1 to 5. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Ayan. Sino nakabasa nitong kwento na to? Ayan. Lalo na yung mga nagsa-Sunday school. Ayan. So, isa ito sa mga kwentong kilala natin sa mga Sunday school. Sige, sabi nga dito, as a soul winner, so tayo yung mga soul winner na tinutukoy. Our task is to reach out and rescue those who are in the darkness. Diba? Tama naman, diba? Yun ang task talaga natin, yun ang tungkulin natin, to reach out and bringing them to Jesus. So, at syempre, ipaalam at ipakita sa kanila yung mga bagay na higit pa sa nalalaman nila. Diba? Hindi sapat yung nalalaman lang nila. So, kaya nga tayo naririto para mas higit na mapalalim yung kaalaman nila patungkol kay Kristo. Tama po ba? Okay, our topic for today's lesson is about what? Generosity. Ano nga ba yung generosity? Generosity. Yan. Mapagbigay, mabait. Sabi nga, may tatlo akong ang tawag dito? Definition. Una, sabi, quality of being kind and generous. Yung mabait na, mapagbigay ka pa. Sunod, unselfishness. Diba? Hindi siya makasarili. Hindi niya iniisip yung sarili niya. And last is willing to give. Doon sa binasa natin, sa Mark chapter 2, verse 1 to 5, paano ipinakita ang pagiging generosity doon? Doon sa binasa natin, doon sa 4 na magkakaibigan na dinala nila yung kanilang kaibigang nakaratay dahil ito ay paralitiko. Paano pinakita yung pagiging generous doon? Yan, diba? Gumawa sila ng way. Gumawa sila ng paraan para madala daw yung kaibigan nila. Sige, meron na 4 na punto na nais ipakita yung 4 na kaibigan. Una, they had compassion. Diba? So, nung nakaraan, diba, ang topic natin is about compassion. Ano nga ulit yung compassion? Ano nga ulit yung compassion? Deep feeling of sympathy and sadness when seeing suffering of others. Feeling of deep desire to help ease the pain or
burden. Ito yung emotion na may kasamang paggawa, may kasamang action. Diba? Hindi ka lang basta nakikisimpatya kung ano yung nararamdaman niya, kundi ikaw mismo tutulong ka para maibsan yung kanyang nararamdaman. Okay, so sabi nga, verse 3, some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Diba? So, yung apat niyang kaibigan, nagpakita sila ng compassion doon sa kanilang paralytic man. So, dahil alam ng apat na kaibigan niya ang kailangan ng paralitiko. Ayun kailangan ng paralitiko? Kailangan niya ng tulong. Okay na sabi dito, ang taong paralyzed spiritually, so paano nga ba nagiging paralyzed spiritually? Ano ba yung mga dahilan? Bakit tayo ay napaparalyze spiritually? Diba? Pag sabing paralyzed, hindi talaga siya nakakagalaw, hindi nakakalakad, as in, walang kayang gawin. Diba? So, paano ba nangyayari yung paralyzed spiritually? Ito yung because of the sin. Yung mga bagay na ginagawa nila. Yung mga bagay na pas na pero hindi nila kayang bitawan. Yan. So, ilan lamang yun sa dahilan kung bakit tayo napaparalyze spiritually. So, sabi nga, ang taong paralyzed spiritually, generally, they shut themselves off from others. Isinasara nila yung sarili nila sa mga taong nakapalibot sa kanila. Diba? So, doon nagsiself-pity sila, kawawa ako, ganito na lang ako, wala nang mangyayari. Yan. But, yung paralytic man, meron siyang 4 na pala desisyon na kaibigan. Diba? Siyempre, may magagawa ba yung paralytic man kung bitbitin siya? Wala na, diba? Hindi na makakaangal yun. Pero because of the compassion na meron yung 4 niyang kaibigan, they carried the paralytic man to Jesus. And number 2, they were bold. Ano yung bold? Hubad? Ano ba ibig sabihin ng bold? Boldness. Hubad? Yan ba yan? Ha? Yan, may tapang. Sabi ni Joanna, may tapang. Sabi, verse 4, they dared to do something nobody had ever done before. So, yung 4 na kaibigan, gumawa sila ng isang bagay na hindi mo aakalaing gagawin nila. Saan ba yung ginawa nila? Dahil sa sobrang dami ng tao, nakaharang sa pintuan, nakaharang sa daanan, hindi nila madala yung kanilang kaibigan kay Jesus. So, nag-isip sila ng isang bagay na pwede nilang magawa. Ano yung ginawa nila? Umakyat sila sa bubong at binakbak nila yung bubong at doon nila dinaan yung kanilang kaibigan. Diba? They were bold. Diba? Meron silang tapang. Meron silang lakas ng loob na gawin yun. Diba? Siguro hindi nga nila naisip na baka magalit yung may-ari ng bahay. Pero, because of the compassion, because of the boldness na meron sila, para sa kaibigan nila, ginawa nila yon. So sabi nga, ang lakas ng loob ay konektado sa pananampalataya dahil ito ay nagiging sanhi sa atin na gumawa ng mga bagay na naiiba. Mga bagay that are inspired by the Holy Spirit. Diba? So, diba? May mga bagay tayong ginagawa na kailangan talaga ng lakas ng loob na inspired by the Holy Spirit. Hindi lang dahil yun lang yung nais nila, kundi yun yung nais ng Holy Spirit. Diba? Siguro analangin sila, paano ba namin, Panginoon, paano nga ba namin madadala ang aming kaibigan patungo sa iyong anak? Diba? So, because of the, nagsik sila ng guidance sa Holy Spirit, yun yung binigay sa kanila. Okay po? Sabi nga,
being bold, it causes us to overcome obstacle. So kapag meron daw tayong tapang, lakas ng loob, kaya nating mapagtagumpayan yung mga obstacle, yung mga hindrances, o yung mga harang na pwedeng humadlang sa atin para gawin yung bagay na nais ng Panginoon. It also drive us na magpatuloy at huwag huminto hanggat hindi sila nadadala sa Panginoon. So yun daw, ganun yung ginawa ng apat na magkakaibigan. And then number 3, they were encouraging. So, paano kaya na-encourage yung paralytic man ng apat na kaibigan? Tingin nyo, na-encourage kaya o wala lang talaga siyang nagawa? Tingin nyo, paano kaya nila na-encourage yung apat na magkakaibigan? Paano nila na-encourage yung kanilang kaibigang paralitiko na sumama sa kanila o na, para mapapayag siya na siya ay dalhin kay Jesus Christ? Tingin nyo, paano kaya? Wala na talaga siyang choice. Diba? Siyempre, yung sa pamamagitan ng mga salita na nagbibigay ng lakas ng loob. Diba? Sabi niya, maaaring sabihin, tara na, pumayag ka na. Kasi maaaring ikaw ay mapagaling pag ikaw ay nadala doon. Diba? So, hindi manlingid sa kaalaman nila kung ano yung mga himala na ginawa ni Kristo. Okay, napapayag sila. So, sabi nga dito, our testimony can be a great help to encourage people. Tayo mismo, yung testimony natin, ang pwedeng nating gamitin para ma-encourage din natin yung mga tao sa paligid natin. Para ma-encourage natin yung mga tao na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Yung ating sariling testimony. Kung paano naging mabuti ang Panginoon. Amen po? Ano pa? So sabi nga dito, it is also wise to have relevant Bible verses. So kailangan din daw, meron kang mga Bible verses na pwedeng nating ibigay o pwedeng nating sabihin doon sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diba? So kaya kailangan, meron kayong small notebook. Ate, mahirap na akong makapag-memorize. So, ako din hirap ng mag-memorize. Pero makakatulong yung isulat nyo sa maliit na notebook yung mga Bible verses. Na kung saan, lagi nyo lang siyang dala kasama nung one verse nyo. Para kapag may ganitong sitwasyon siya, pwede nyo mahanap doon, pwede nyo maibigay sa kanya yung verse na nararapat sa kanya. Then number 4, mabilis lang tayo. They were humble. So, the simple act of carrying someone from one place to another is an act of humility. So, katulad ng ginawa ng apat na kaibigan. And syempre, humility is also part of Jesus' nature. Nature ni Kristo ang pagiging humble. Ano ba yung humble? Ano yung humble? Mapagkumbaba. So, hindi itinaas ni Jesus Christ yung sarili niya kapag nakakagawa siya ng himala. Diba? So, nanatili siyang mababa. Hindi niya sinabi, oy, napagaling ko yan. Diba? Hindi siya ganon. Kaya tayo bilang souls winners, bilang ambassador of Christ, huwag tayong magmalaki na nadala o nakapagdala na tayo ng soul sa Panginoon. So, lagi nating tandaan, tayo ay instrumento lamang ng Panginoon. Na lahat ng bagay na nagagawa natin to win people is came from God. Lahat ng talino, lahat ng strategy na ginagawa natin, lahat yon ay nagmula kay Kristo. Kaya hindi tayo para na, nadala ko nga yan, ang dami ko nga yung mga classmate ko nga.
isang section na one verse ko eh. Di ba? Hindi. Di ba? Tandaan, hindi kinalulugdan ng Panginoon ang taong mapagmataas. So, kailangan lagi lang tayong humble. Laging kailangan ang Panginoon ang mag-glorify. Amen po? O, ngayon tanong, tanongin yung sarili nyo. Sabi nyo nga, ano ang dapat kong gawin to win the city for Jesus or to win those people for Jesus? Ano nga ba yung kaya mong gawin? Ano ba yung mga dapat mong gawin para madala yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, or even yung mga kapitbahay mo sa Panginoon? Di nga? Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung kailangan meron ka? Katulad nung 4 na magkakaibigan. So, meron silang, aside dun sa compassion, sa lakas ng loob, sa pagiging humble, at doon sa yung encouragement na meron sila. Ano pa yung kailangan nating taglayin? Tingin nyo, hula. Bibigyan ko 5 piso Gcash. Ano? Ano pa yung kailangan mong magkaroon? Faith? Ano pa? Ano pa? Confidence? Ano pa? Courage? Yun na, tapa. Sabi niya, you must have a great love for soul. Kailangan meron kang pag-ibig para dun sa mga tao na nais mong dalhin sa Panginoon. Pag-ibig na nananabik para sa kanilang kaligtasan. Diba? Diba sabi nga yung generosity, selfless, diba? Hindi siya makasarili. Unselfish, diba? Tama ba? Unselfishness. So ano daw yung meron? Kailangan tayo? Meron tayong great love for soul. Kaya kailangan meron na tayong pagmamahal para dun sa mga tao na iwiwin natin sa Panginoon. So, every soul winner ay kailangan samahan ng 4 friends. So, kayo ba meron kayong 4 friends? Sino dito may 4 na kaibigan? O higit pa? Yan. So, bakit 4 friends? So that their works will be effective. So, kapag daw meron kang 4 friends, effective daw yung gagawin mo. O, ano kaya yung sumisimbolize dun sa 4 friends na yun? Okay, sabi niya, these 4 friends is found in the vision. Ano ba yung vision natin? Ano yung vision? To win souls and make disciples. At merong 4 na tayong ginagawa doon para makapag-win. Ano yun? Win, consolidate, disciples, and send. Kailangan meron daw kayo nung 4 na yon. Yun lamang po. Salamat.